Hallelujah. Thank you, Sister Faith. And let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for this time, O God, na kami po ay tinipon mo sa iyong tahanan para bigyan ka ng papuri, Panginoon. Ialay po namin ang aming mga buhay, ang aming mga handog na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Even the offerings that we have offered unto you, O God, and we are going to offer to you, Lord. Father, continue to bless your people as you would give us the understanding today, O Lord, na habang papakinggan po namin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord, I speak that every one of us will be healed, O Lord, from any kind of sickness, O God, and Lord, even for the blessings that comes from you, Lord, ay sa amin po, Panginoon, habang kami po ay makikinig at tulungan mo kami sa katuparan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Lord, gamitin mo lang akong instrumento. I cannot do anything. I cannot do any miracle, O God. But Lord, I thank you, Lord, dahil ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan at you are a miracle-doing God, Lord. Father, have your way. Holy Spirit, hover in this place, O God, and convict our hearts, O God, and give us the understanding, Lord, para po yung mga salita mo ay maging gabay po namin, maging ilaw namin sa buhay na ito, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Let's all be seated in the presence of the Lord. Praise God. Okay. So, napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Amen. Gusto ko din magpasalamat sa Panginoon because mayroon kasing Bible study sa bahay namin. At yung father ko po is, hindi po siya believer, pero siya po ay bunga ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Yung mga tao na gusto nating maligtas at makakilala din sa Panginoon, by our faithfulness, by our service to the Lord, God's hand is not too short para kalabitin, para hipuin ang mga mahal natin sa buhay, para sila din ang makakilala sa Panginoon. Kaya may ginagawa po, habang ikaw po ay naglilingkod, habang pinagbibigyan mo ng oras ang ating Panginoon, ang Panginoon pumikilos sa hindi mo kayang gawin sa pamilya mo. Amen? So I thank the Lord dahil yung father ko po yan, bina-Bible study po every Tuesday, and lumalago at lumalalim yung kanyang pangunawa sa salita ng Panginoon. And he testified na dahil sa salita ng Panginoon na kanyang napapakinggan, mas lumalawak yung kanyang pangunawa. Kasi he acknowledged na mga tradisyon lang pala yung mga ginagawa niya noon, yung mga ginagawa ng mga pinanggalingan niya na pananampalataya ay pawang mga tradisyon lamang at dapat tayo ay dumiretso sa Panginoon kung tayo ay mananalangin. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil I thank God dahil 86 na ang father ko, pero God had given him the chance na maglingkod at makakilala din sa Kanya. Amen? So, yun pala, yun yung hindi man tayo gawin ng Panginoon na maging rich people, minsan, ang hinahanap natin na biyaya ng ating paglilingkod is, sana Lord, yumaman ako, sana ma-increase ang sahod ko, sana ganito, sana magkaroon ako ng bagong cellphone, iPhone 17, di ba? Minsan, inaasam-asam natin yung mga material na bagay bilang kapalit ng ating paglilingkod. Pero alam nyo, mas magaling si Lord. Alam niya kung ano yung kailangan mo at alam niya kung ano yung mas magandang ibibigay niya na reward ng iyong paglilingkod sa Panginoon. At ang napakaganda ay yung pamilya natin po, mga mahal natin sa buhay na makakilala kay Kristo. Kasi ang pangit naman kung tayo lang ang pupunta sa langit, tapos nakikita natin yung pamilya natin, yung tatay natin, nanay natin, nandun sa impyerno nasusunog. Diba? Kaya napakalaking biyaya na binibigay ng Panginoon bilang biyaya ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen? So, ang pag-aaralan po natin sa hapong ito is kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon at tatanungin niya sa iyo na ano ang gusto mo? Ano kayang isasagot mo? What do you want from me? Kung yan ang tanong ng Panginoon. For example, nagkaroon tayo ng face-to-face encounter kay God at sasabihin niya sa iyo, okay anak, ano ang gusto mo? Ano ba ang hihilingin natin? Ano kaya ang hihilingin natin? What comes to your mind? Sige nga, isa-isa nga. Di ba, ilan lang naman tayo dito. Sige, Sister Joanne, what comes to your mind? Kung tanungin ni Lord, ano ang gusto mo? Life everlasting for all my family. Okay, salvation, life everlasting sa lahat ng pamilya. Kasi Sister, ano ang hihilingin mo kay Lord? Peace of mind and
mind and love from the Lord na ibibigay ng Panginoon sa buong pamilya. How about you, sister? Salvation sa aking pamilya. Salvation sa pamilya. And how about you, sister? Peace in the whole world. Peace in the whole world. How about you? Mga dyan sa tech natin. Salvation. Yes. Salvation. Salvation, protection, safety for my family. Yeah. Okay, salvation, protection, safety sa pamilya. And how about you, Sister Faith? Ganon din, magkaroon ng joy, kagalakan, peace, and of course, salvation sa buong family, and of course, sa buong mundo sana. Amen. So yan, ang gaganda ng hiniling natin, ano? Walang humiling ng ginto, walang humiling ng mansyon, ano? Walang humiling ng motor, o kaya sasakyan. Ano yun? Rolls Royce, with umbrella. Walang humiling ng mga ganon. Amen? Praise the Lord. At alam niyo po, meron tayong isang example dito. Paano ba humingi sa Panginoon? Paano ba ang hihilingin natin sa Panginoon? At makikita natin sa example na ito in the life of Solomon. Si Solomon po ay anak ni David. At siya yung after ni David, kasi ang pinakaunang hari ng Israel is si King Saul. And then, followed by King David. At after ni King David, si Solomon po ang sumunod na hari ng Israel. At nanaginip si King Saul, si King Solomon. Nanaginip siya, and you know, God can speak through dreams and visions. Pwedeng mangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip or sa pamamagitan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Even sa deathbed, sa kama ng karamdaman, pwedeng mangusap ang Panginoon. God speaks one way or another. Iba-iba ang pamamaraan ng Panginoon para mangusap siya. Kay Moses, nangusap siya through burning bush. Kasi nagpakabisi si Moses sa mga flock. Hindi niya siguro tawag ng tawag si Lord. Hindi napapakinggan ni Moses. Kasi ang nakakonsentrate si Moses sa tunog ng mga animal na ganon siguro. Moses! Tawag ng tawag si Lord, walang hindi sumasagot si Moses kasi busy siya. Ganun din minsan ang nangyayari sa atin. Busy tayo sa buhay natin, busy tayo sa business natin, busy tayo sa lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi natin napapansin na tinatawag pala tayo ni Lord. So ano ang ginawa ni Lord? God caused a bush to burn na hindi nakukonsume. Kaya yun ang nakakuha ng attention ni Moses, and God spoke to him. And even so with King Solomon, na naginip si King Solomon at sabi ng Panginoon sa kanya, "What do you want? Ask, and I will give it to you." Yun ang panaginip niya. Tinatanong siya ni Lord na, ano ang gusto mo? Ask, humiling ka, at ibibigay ko sa'yo. And Solomon said, sabi niya ganyan, sabi ni Solomon in verse 9, tignan natin ang verse 9, kasi nalugod, bakit tinatanong ng Panginoon si Solomon kung ano ang gusto niya? Kasi nalugod ang Panginoon kay Solomon because of his faithfulness, because of his faith. Yung pananampalataya at paglilingkod ni Solomon ay naging dahilan para tanungin ng Panginoon kung ano ang gusto ni Solomon. Kaya ganyan, yan din ang susi. Para makuha natin yung atensyon ng Panginoon at tanungin tayo kung ano ang gusto natin, maglingkod din tayo ng tapat sa Diyos. Amen? At ano ang sinagot ni Solomon sa tanong ng Panginoon na, ano ang gusto mo? Sige, humiling ka at ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ni Solomon in verse 9, "Give me an understanding heart." Bigyan mo ako ng mapangunawang puso. Tama ba ang Tagalog natin? Kasi kahit Ilocano tayong lahat dito. May sa online, may Tagalog kasi. Mas madami sila sa online eh. Kaya kailangan mag-Tagalog tayo. Sabi niya, "Give me an understanding heart." May pangunawa na puso so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. Ito ang hiniling ni Solomon, kasi binigyan siya ng Panginoon ng maraming tao na pamumunuan. Pero syempre, si Solomon hindi niya alam kung paano. Kaya ang hiniling niya, "Lord, bigyan mo ako ng mapangunawang puso." Yung puso na may pangunawa at may pagkakaintindi para mapamunuan ko ang mga tao na ibinigay mo sa akin. Para malaman ko kung ano ang tama at mali.
For who by himself is able to govern this great people of yours? Sino ba ang makakakaya na pamunuan ang napakadaming tao? At in verse 10, ano ang sabi niya dyan? Verse 10, the Lord was pleased. O, nalugod ang Panginoon kay Solomon dahil hindi siya humingi ng kayamanan. Ano? And in verse 11, ano ang nakasulat sa verse 11? So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies. O sabi niya dito, dahil hindi ka humiling ng kayamanan, hindi ka humiling ng mahabang buhay, hindi ka humiling ng kamatayan ng iyong mga kaaway, di ba? Eh, kung sasabihin ni Lord, ano ang gusto mo? Ay, mamatay na sana yung kaaway ko. Di ba? Mapapadali ang buhay natin, di ba? Sumbong natin kay Lord. Pero hindi hiniling ni Solomon yan. Hindi yan ang hiniling ng hari. Kaya sabi ng Panginoon, dahil hindi ka humiling ng ganitong bagay, at ang hiniling mo ay pangunawa, wisdom, understanding ang hiniling ni Solomon. Ano ang sabi niya sa verse 12? I will give you what you ask for. Oh, ibibigay ko kung ano ang hinihiling mo. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or ever will have. Ibibigay ko ang isang puso na mapangunawa, na may wisdom, na nakakaintindi, na wala sa iba. Sabi niya, ikaw lang ang magkakaroon nito. Oh, napakapalad naman ni Solomon. Talagang bukod taangi. At in verse 13, tingnan natin, and I will also give you what you did not ask for, riches and fame. Oh! Yun pala ang susi. Kung shortcut pala na, Lord, bigyan mo ako ng kayamanan, all the more na hindi bibigay. Tingnan ninyo ang ginawa. Hindi kayamanan ang hiniling ni Solomon. Hindi rin katanyagan ang hiniling ni Solomon. Ang hiniling niya is pangunawa na nagmumula sa Panginoon para malaman niya ang tama at mali. Pero sabi ng Panginoon, in the end, ibibigay ko ang kahilingan mo. Pero pati yung hindi mo hinihiling, ibibigay ko din. Kayamanan at katanyagan. Oh, hallelujah! Oh, ganun pala. Amen? Kung gusto nating yumaman, huwag ka agad-agad na kayamanan ang hilingin. Humiling muna ng pangunawa kasi delikado din. Kasi kung baka bigla kang yumaman, baka kung hindi mo kayang i-manage, you know that is the downfall of many Christians. We ask for blessings, we ask for prosperity, at kapag naranasan natin o naibigay sa atin, ay hindi tayo marunong humawak, yan, nagiging downfall natin yan. Nagiging dahilan para tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon. At marami na po ang ganyan. Marami nung wala pa siyang pera at kayamanan, napakasigasig, napaka-on fire, and biglang nag-boom yung business niya. I know where to be found. Hindi mo na mahagilan. Marami, ay, busy na ako. Nakalimutan nila na ang Panginoon ang nagbigay ng kakayaan para yumaman sila. At yan, ano ang sabi ng Panginoon? How hard it is for the rich to enter the kingdom of heaven. Mag-ingat mga kapatid, dahil ang kayamanan, ang pagmamahal sa kayamanan ay isang napakalaking hadlang para ang isang tao ay makarating sa kaharian ng Panginoon sa langit. Amen? Kaya, pero kung hihilingin pala natin, kung una-una natin hihilingin ay pangunawa, wisdom, katalinuhan para paano kung imamanage natin yung mga binibigay ni Lord. Oh, riches and fame will come next. Amen? Kaya sabi niya, pati yung hindi mo hinihiling, pati yung hindi mo hiniling, ibibigay ko. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life, sabi ng salita ng Diyos. And in verse 14, ano ang sabi niya? And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father David did, I will give you a long life. Oh, pati long life package di ba? Riches, fame, long life. Hallelujah, kaya alam na this. Ay mananalangin tayo, Lord, give me wisdom. Oh, and this will come next. Amen? First, wisdom muna. Bakit? Kapag wala tayong wisdom,
Wala. Hindi natin alam kung paano tayo susunod sa Panginoon. Kung walang wisdom na nanggagaling sa Panginoon, ay madali tayong masway sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Pwede, ang daling ilipat ng demonyo ang mga alipuspos. Ang daling ilipat ng demonyo yung puyo natin. Kaya sasabi, doon kayo pupunta. Takbo doon. Mamaya dito na naman kayo. Takbo na naman doon. Hanggang pag ganon-ganon ang ating mga buhay. Ang problema, pagdating ni Kristo, nandun ka sa mundo, nandun tayo sa mundo, ayan, ina-enjoy natin yung mga makamundong bagay, hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Amen? So yan po ang isang napakalaking, delikado po na desisyon na pwede natin gawin kung walang wisdom ang Panginoon. Kaya unang-una pala, wisdom muna. Do not worry about anything. Dahil susunod ang riches, fame, and long life. Amen? Ang pangit din kapag shortcut ka palagi. Tingnan niyo yung mga, di ba, kung umuwi tayo, may mga taxi sa airport, di ba? Tapos naka-fix na nga doon, binayaran mo na nga yung resibo doon sa ano. Kapag sakay mo, sasabihin ng driver, alam mo ma'am, gutom na ako, wala bang ganito, wala bang ganito. Yung hindi ba nila hinihintay na magkusa ka? Kaya minsan kapag ako inuunahan, kasi ako naman, alam ko din naman ang nagdami ng mga hardworking na taxi. Kaya talagang nagbibigay ako ng sobra, hindi talaga yung lang. Pero gusto ko, yung ako magkusa, hindi mo ako uunahan. Kasi kapag inunahan mo na ako, ang pangit ng labas. Para kang patay gutom ba na, anong tawag nito? Pinupwersa mo yung isang tao. Amen? Kaya, hintayin natin. Just be faithful to what you are doing, and God is not blind to bless whatever you have sacrificed for the Lord. Amen? Amen. Kaya tingnan natin, ano ba ang hihilingin natin? Sabi ko, ang pag-aaralan natin ay mga bagay. What can we ask from the Lord? Ano ang hihilingin natin? Just in case sabihin din ni Lord, uuwi tayo mamaya at mananaginip tayo, kagaya ni Solomon. Sasabihin niya, what do you want me to do? At least may guide na tayo. Amen? Kaya tignan natin sa Psalms chapter 119, verses 33 hanggang 40. Tignan natin, ano ba ang pwede nating hilingin sa ating Panginoon? Okay? Unang-una, let us ask God to teach us. Sabi niya, teach me your decrees, O Lord. I will keep them to the end. Turuan mo ako, Panginoon, sa mga bagay, sa mga salita mo. Turuan mo ako kung paano ako mamumuhay na naaayon sa iyong kalooban. Turuan mo ako, Panginoon, kung paano ko ba gagawin ang paglilingkod sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, na magmahal. Turuan mo ako, Panginoon, na magpatawad. Turuan mo ako, Panginoon, na mag-alaga. Turuan mo ako, Panginoon, kung paano ko ba i-handle ang sitwasyon na ito. Amen? Teach me your decrees, O Lord, and I will keep them to the end. Ito ang unang-una na nahihilingin natin. Lord, turuan mo ako. Alam nyo, yung katalinuhan natin, these are filthy rags. Basura ito o kaya trapo lang sa harap ng Panginoon. Amen? Yung talino natin dito sa mundo, trapo ito, katalinuhan natin. Pero yan, minsan hindi natin na mamanage, nagiging mayabang tayo, lalo na kung from kindergarten hanggang college, valedictorian. Feeling niya, mas magaling na siya. Feeling niya, katapat na niya yung katalinuhan ng ating Panginoon. Pero ano ang sabi ng Panginoon? The wisdom of man is like a filthy rag. Our righteousness is like a filthy rag in the sight of God. Kaya importante, nahilingin natin sa Panginoon na turuan tayo. Turuan mo akong magmahal, Lord. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban. Bakit? Kasi marami tayong akala na tama na maling-mali pala sa ating Panginoon. Amen? Akala ko noon, nung unang nanampalataya ako, ay hindi pa ako nakakakilala sa Diyos. Akala ko basta hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako umiinom, hindi ako sumasama sa mga barkada. Akala ko okay na yun. Akala ko punta na ako ng langit. Nung nakapakinig ako ng salita ng Panginoon, First time pa lang, pulse eye na, bakit puro kasalanan ko naman yung nababanggit ng preacher? Sabi ko, bakit kilala ako ng preacher? First time kong makapakinig ng salita ng Diyos. Pinapakita ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng puso natin. Para maturuan tayo, para masabi na, para sabihin ng Panginoon sa atin na mali ang akala mo. Akala mo okay ka na. Akala mo malinis ka na.
Hindi pa pala. Marami pala tayong mga basura sa loob ng ating mga puso at isip. Amen? Kaya yan, masakit ang salita ng Panginoon talaga. Dahil ipapakita ng Diyos ang mali natin. Para sa ganon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magbago. Amen? Amen. Papakita na madumi pala yung iniisip natin. Madumi pala yung mga plano natin. At sa pamamagitan ng kanyang salita, ayan, mababago po at tuturuan na tayo kung paano natin lilinisin ang ating mga pamamaraan at pamumuhay. Amen? So yan, ang unang hihilingin natin, Lord, turuan mo ako. Pangalawa, in the next verse, give me understanding and I will obey your instructions. I will put them into practice with all my heart. Yes, turuan mo ako para maunawaan ko. Bigyan mo ako ng pangunawa, Panginoon, sa iyong mga instruction para sa ganun ay magawa ko, maipractice ko sa aking buhay. Marami pong bilin ang Panginoon. Minsan, dahil sa kakulangan ng ating pangunawa, minsan, for example, first time na dumating tayo tapos biglang napakinggan natin, ang most commonly na nami-misunderstood na command ng Panginoon, na minsan yun ang nagiging dahilan para ang mga tao ay ayaw ng maglingkod sa Panginoon is yung unang-una, baptism. Okay? Yung water baptism. Akala ng mga tao, dahil sa kakulangan ng pangunawa, ay, hindi naman bilin yan ng ating Panginoon. Ano? At kapag tinuturo na natin, ayaw nilang pakinggan. Pero kung maiintindihan lang sana natin na ang water baptism ay katuruan po ng Biblia at hindi po katuruan ng simbahan, ayan, mauunawaan natin at we are going to submit and we will practice it in our life. Ganyan din yung isa pang bilin is yung pagbibigay ng ating ikapo. Marami po ang dahil sa kakulangan ng pangunawa, ayan, ayaw na po nilang bumalik o kaya ayaw nilang i-obey. Pero kung maiintindihan po natin na ito pala ay isang pamamaraan ng Diyos para tayo po ay makabalik sa kanyang presensya. Kasi sabi niya doon sa kanyang salita, return to me and I will return to you. Sabi ng mga tao, paano kami magbabalik, Panginoon? Through tithes and offerings, sabi ng Diyos. So kung maiintindihan pala natin, ito ay pamamaraan ng Panginoon para makipag-reconcile sa atin. Hindi po pala para bawasan ang income natin, o kaya hindi para gawin tayong pobre. Actually, gagawin niya tayong mas mayaman nga. Kasi sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse and test me in this, sabi niya, so that there will be food in my house. Test me in this and I will throw open the floodgates of heaven. Yan, yung floodgates po ng Panginoon ay walang flood control. Walang Talagang kapag binuksan niya yung floodgates, ay babahain ka ng kanyang pagpapala. Amen. Amen? Kaya ganyan po ang pangako ng Panginoon. Kaya yan, kung mayroon man po tayong mga, minsan hindi natin naiintindihan, we just need the understanding that comes from the Lord. Hindi natin kailangang mag-struggle o kaya mag-murmur. Sabihin lang natin, Lord, parang hindi ko po naiintindihan yung napakinggan ko kanina. Please help me understand. And then you open your Bible, you read about it, and pray for the Holy Spirit na siya ang magbigay ng kaunawaan. And you will appreciate God. Kasi alam niyo ang Panginoon, hindi ka niya iiwan sa ere. Kapag may tinatanong ka, sasagutin ka niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? At saka pamamagitan ng pagkikinig natin. When I was in the Philippines, parang may question mark ang isip ko. Sabi ko, bakit kaya kapag ako ang mag-outreach, mag-isa lang ako? Pero bakit kaya kapag tatlo-tatlo ang kasama nila? Pero ayaw kong sabihin, kasi baka isumbong ako. Kaya sabi ko, baka isumbong ako, mapagalitan pa ako. Pero kinimkim ko yun hindi naman sa sumama ang loob ko, pero parang isang question na nasa isip ko na sinasabi ko, bakit kaya kapag sila, may kasama sila. Kapag ako, mag-isa ko lang talaga, mapa-Mindanao, mapa-Visayas, mga different provinces na hindi ko napuntahan, ako lang talaga mag-isa ang pumupunta. Pinapadala lang ako sa bus. Sabihin mo, ang bilin lang sa akin, basta sabihin mo sa konduktor, bumaba ka sa junction. Kaya para akong saging na, pakibaba daw po ako sa junction. Kung saan junction, hindi ko po alam. Ganun po, for 2 years, ganun po ang naging buhay ko sa Pilipinas. At parang may question sa isip ko, pero nilagay ko lang doon, parang nandun lang siya, na isang tabi lang. But habang nakikinig din ako, nakikinig. Hindi porket preachers kami, hindi na kami nakikinig.
Habang nakikinig din ako sa preaching ng ibang tao, yan, sabi ng ating Bishop Ruel, one time na nagturo siya dito, sabi niya doon, kung nag-outreach ka at wala kang kasama, huwag kang magtaka at huwag kang mag-murmur or huwag kang do not belittle yourself, huwag kang mag-self-pity. Kasi gusto ng Panginoon na siya ang kasama mo. Kaya hindi na niya binigyan ng kasama kasi si Lord ang gustong sumama sa'yo. Kaya nung sabi ko, ay wow, thank you Lord. Napaka-special ko naman, si Lord ang kasama ko. Kaya pala hindi ako binigyan ng mga makakasamang tao. Kasi gusto ni Lord na siya pala ang kasama ko. Ay, kaya pala lahat ng pinuntahan ko, safe ako. Kaya pala lahat ng pinuntahan ko, naging victorious. Si Lord pala ang kasama ko. Amen. So may mga sometimes may katanungan tayo na parang, bakit kaya? But you know, as we listen to the Word of God, ipapaunawa ni Lord sa iyo yan. At maa-appreciate mo yung mga plano ng Panginoon. Yung question mark na yun na parang magdudulot sa iyo ng sama ng loob, ay napakaganda pala ng meaning sa ating Panginoon. Kaya from that time on, sabi ko, oh, thank you Lord, feeling special. Hindi naman special child, ha? Feeling special servant naman ako ng time. Nung naintindihan ko na ang purpose nun, ay, ganun pala Lord, ganun pala ang balak mo. Hindi tao ang ipinadala mo na kasama ko, pero ikaw mismo ang sumama sa akin. That's why pala napaka-victorious ng ating mga natulungan. Amen. So, ganyan po mga kapatid. Kaya, give me understanding. Marami tayong mga katanungan na minsan magdudulot sa atin ng struggle, pero wait and see. Read the Word of God, listen to the Word of God, and your questions will be answered by God. Amen. Kaya yan, give me understanding, Lord. Kung may hindi ka naiintindihan, Lord, give me understanding. Kung yung pinagdadaanan mo ay mga pagsubok na hindi mo naiintindihan kung bakit sa'yo binibigay ni Lord, Lord, bigyan mo ako ng pangunawa para maintindihan ko kung bakit kailangan kong dumaan sa ganitong pagsubok. And God will surely answer you by His power and might. Amen? Amen. Hallelujah! Ano pa ang susunod na gagawin natin? In verse 35, yan. Make me walk along the path of your commands, for that is where my happiness is found. Yes, sabi niya, tulungan mo ako, Panginoon, make me walk, kayaan mo akong dumaan sa daanan na kung saan ay sa pamamagitan ng iyong pamamaraan. Sa daanan na kung saan ito ay patungo sa iyong kalwalhatian. Sa daanan na kung saan ikaw ay napapapurihan. You know, dito sa mundo, may dalawang daanan. Di ba? Dalawa ang daanan, makitid at maluwang. Yung maluwang, pwede kang magtumbling doon. Pwede kang mag-overtake. Pwede kang magsigsag-sigsag. Kaya tignan ninyo, kung maluwang ang daanan, maraming aksidente. Bakit? Nandun ang lahat ng kaskasero. Yung mga kaskasero, kahit walang, they can violate their lanes. Kasi maluwang kasi ang daanan eh. Kaya yan, pag gewang-gewang sila, mamaya, boom! May naboom ko na. Ang problema, sila lang naman ang gustong may thrill. Yung kinasalubong, yun ang namatayan. Diba? Yun yung mga nangyayari ngayon. So doon sa maluwang na daanan, ano ang sabi ng Panginoon? It leads to distraction. Kapahamakan. Bakit? Dahil sa maluwang na daanan, walang bawal. Maluwang na daanan, walang nagsisita. Sa maluwang na daanan, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Amen? Pero sa makitid na daanan, ano ang sabi ng Panginoon? Ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit makitid? Kasi maraming bawal. Bawal ang maraming agubot. Oh, di ba makitid nga eh, ang dami-dami mong agubot, paano ka makakalusot? Di ba? Ano ang agubot natin? O sama ng loob, galit, ayan, mga grudges, inggit, ano? Mga mali-maleta yan. Lalo na kung marami kang galit, ay mali-maleta yan ha. Nabitbit mo, tapos dadaan ka sa makipot na daanan, ay hindi ka talaga makakalusot. Kaya sabi ni Lord, iwanan mo ang mga sagabal. Kaya yan, iwanan mo ang galit mo. Iwan mo na, bitawan mo na ang pagsiselos mo, bitawan mo na ang inggit mo, bitawan mo na ang greediness, bitawan mo na ang slander, bitawan mo na lahat ng mga mabibigat na bagahe na hindi kailangan patungo sa kaharian ng Panginoon.
Kaya yan, masakit po na maging Kristiyano dahil tatapyasan talaga tayo ng Panginoon. Yung mga bawal, yung mga mali, ay talagang kailangan nating bitawan para tayo ay makalusot sa makitid na daanan. At yung makipot na daan na yan ay patungo sa eternal life. Amen? Merong isang young people na nag-text sa akin, sabi niya, Pastora, mag-diet ka. Sabi ko, ano ba naman pinapakialaman yung buhay ng may buhay? Bakit na naman, ako na naman ang nakita ninyo, bakit ano ang connection ng pagda-diet ko sa Word of God? Kasi sabi niya, kasi the road is narrow. Baka hindi ko makalusot. Grabe da. Grabe sila. Kaya nga, di ba, may joke na per kilo na ang papasok sa airplane, paano na daw ang mga matataba? Kung per kilo na, hindi na daw bagahe ang kinikilo, pati tao. Grabe naman. Okay, so ganyan po mga kaibigan. Let us walk in the path of God's command. At ano ang sabi ng Panginoon also in His word, in Psalms chapter 1 yata yun, that do not walk in the path of the wicked. Tayo na po na nakapakakilala sa Panginoon, tayo na po na naririnig na natin ang command ng Panginoon. Huwag na tayong bumalik doon sa daanan ng mga makasalanan. Huwag na tayong dumaan doon sa dati nating dinadaanan. Amen? Lahat po tayo ay makasalanan. Marami po tayong kamalian sa ating buhay. Pero salamat sa Panginoon, nakita po natin ang tunay na daan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen? Kaya wag na po natin balikan yung mga daanan na yun. Amen? Amen. And number 4, na hihilingin natin sa Panginoon in verse 36, give me an eagerness for your laws rather than a love of money. Bigyan mo ako ng kagalakan sa iyong mga salita. Ang kagalakan ko sana, Panginoon, ay sa iyong mga salita, sa iyong presensya, sa iyong mga ginagawa sa aking buhay. Hindi po sana sa pagmamahal sa pera. Yan. Lord, let me be eager to your words. Maging interesado sana ako, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga decrees mo, sa ginagawa mo sa aking buhay. Hindi po sana sa pagmamahal sa pera. Amen? Alam niyo po, ang pera, hindi naman kasalanan. Hindi kasalanan ang pera. Kailangan natin ng pera para maipalaganap natin ang salita ng Diyos. Para madala natin sa mga kasulok-sulukang parte ng Pilipinas or parte ng mundo. Kailangan natin ng pera. Pero ano ang masama? Love of money. Kapag ang pera naging Diyos, kapag ang pera naging hari, kapag ang pera siya na lang ang ating iniisip, ayan, nagyan po ang mali. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, do not serve God. Do not serve two masters at the same time. Either na ang Panginoon ang paglingkuran natin and despise money or the devil. Okay? Or paglilingkuran natin ang Diyos at tatalikuran natin ang pagmamahal sa pera. Kaya yan, mag-ingat po tayo mga kapatid na let's be thankful for the blessing but do not make the blessing to be your idol. Wag sanang maging mas importante yung blessing kaysa sa Panginoon. Kagaya ng mga disciples nung pumunta silang nag-fishing, galing sila sa gitna ng dagat, wala silang nakuha. Binabadlawan na yung mga lambak nila doon sa gilid, doon sa seashore. Nagturo si Kristo, tinuntungan niya yung bangka ni Peter. Pinagamit ni Peter yung bangka niya. Hindi niya sinabi na, Lord, wala na nga kaming nakuha, dudumihan mo pa yung bangka ko. Hindi niya pinagkait yung kanyang bangka. Hinayaan niya na tumuntong si Jesus doon para makapagturo sa maraming tao na sumusunod sa kanya. And you know, as a reward, you see, everything that we offer to the Lord for Him to use for the glory of His name, God will surely reward. Dahil hinayaan ni Peter na tuntungan ni Jesus yung bangka niya, sabi niya kay Peter, pagkatapos niyang magturo sa mga tao, Peter, i-move mo itong bangka mo doon sa tubig and let down your nets and for you to catch fish. Pero sabi ni Peter, Lord, galing kami sa gitna, wala kaming napala. Dito pa kaya sa gilid? Pero ano ang sabi ni Peter? Pero dahil sinabi mo, sige,
Oh, ganun po ang obedience. Sometimes kahit na may question tayo or struggle tayo or frustrated tayo, we need to obey the Lord because a miracle is awaiting for us. Amen. Amen? Amen. So sabi ni Peter, o sige, pero dahil sinabi mo Lord, okay, imumove ko yung bangka, ibababa ko yung lambat. E nung ibinaba niya yung lambat, ay, ang dami-daming fish na ang lalaki, ang nahuli nila, to the point na napupunit na yung net nila. Okay? And they signal their partners on the other side of the boat. Halika kayo, tumulong kayo dito. So you see, kapag bless ka ni Lord, it is meant to be shared. Amen. Kasi alam mo, nung hinihila nila yung mga isda na nahuli nila, lumulubog yung bangka. Napupunit na ngayong lambat, lumulubog pa yung bangka dahil sa bigat ng mga isda. Kaya kailangan nilang tawagin yung mga kasamahan nila na nasa kabilang bangka. And para hindi lumubog yung bangka, ayan, na-share nila para mabalance pa. Kaya, when God blesses you, it is meant to be shared. Kasi kung susuluhin mo, either na mapunit yung panghuli mo ng isda, panghuli mo ng blessing, or yung blessing mo ang maglulubog sa'yo. So, dalawa ang pwedeng mangyari kung magiging selfish tayo. Unang-una, mapupunit yung source of blessing mo. Masisira. Or, yung blessing mo mismo ang dadagan sa'yo. At yun ang maglulubog sa'yo. Kaya kailangan kong mag-share. Amen? Mag-share po tayo. Sharing is a godly character that comes from the Lord. Amen? And, ano ang nangyari? Nung natapos na nilang inakyat yung mga fish, paalis na si Jesus. Alam niyo ang ginawa ng mga disciples? Iniwan nila yung mga fish na nahuli nila at sinundan nila si Jesus. Eh, sa isip ng tao sana, ay ang tatanga naman ng mga disciples na ito ay fish ang kailangan nila. Nabigyan na sila ng malalaking fish. Eh, nung paalis si Jesus, iniwan nila yung mga fish. Kasi na-realize ng mga disciples, kung magfo-focus sila doon sa blessing na isda, ay mawawala yan in 1 week time, uulamin, fish, 6 times a day. Tapos hihingi si Manugang, hihingi si Katugangan, si Biena, hihingi ang mga kapitbahay, lahat-lahat na ng kamag-anak, malayo at malapit, pupunta sa'yo para hihingi. So mauubos ka agad yung blessing. Na-realize nila na kung magko-concentrate sila sa blessing, mauubos yun. Pero kung magko-concentrate sila sa blessor, sa pinanggagalingan ng blessing, araw-araw ng buhay nila ay mabibless. Amen. Kaya iniwan nila yung blessing, hinahabol nila si Jesus dahil nakita nila yung principle na kapag si Jesus ang susundan natin, araw-araw ng buhay natin ay ipagkakaloob ng Panginoon ang ating daily bread. Pero kung mag-focus tayo sa blessing, nga ka na naman kinabukasan kasi mauubos yan. Amen? Pero kung kasama mo palagi si Kristo, oh, you can ask anything from the Lord. Sabi niya sa kanyang salita. Amen? So, ganyan po mga kapatid. Let's be eager to serve the Lord. Let's be eager na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag yung love of money. Amen? Okay. Another thing, verse 37. Ano pa ang step? Ang hihilingin natin. Sabi niya dyan, turn my eyes from worthless things and give me life through your word. Oh, turn my eyes, Lord. Tulungan mo akong wag mabaling yung aking mata sa mga bagay dito sa mundo. Ano ang sabi ng Panginoon? Fix your eyes on Jesus. Pero ano ba ang nakaka-istorbo? Naka-fix naman ang eyes mo. Pero nakaka-istorbo yung mga bagay sa mundo, di ba? Tingnan mo yung papunta ka dito, nakatram ka. Lord, my eyes is fixed. Pupunta ako sa church, Panginoon. Habang nakatram ka tapos, $10, sale. Magkabilang ano ng tram, di ba? Lingon ka ng, $10. Mamaya, natitan ka, ano ba? Baba mo na. Ay, tayo ba? Ay, baban mo na ako. Baka hindi na mag-sale next week. Bumaba ka, nawili ka, hanggang nakalimutan mo nang pupuntahan mong church. Amen? Yan, nakaka-distract. Kaya sabi ng psalmist, turn my eyes from worthless things. Help me to focus my vision on you, Lord. Tulungan mo ako na mag-focus sa iyo, Panginoon, para hindi ako ma-distract sa mga makamundong mga bagay.
Amen? Alam niyo po, mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, ipinapakita na po ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa hinaharap. God is giving us already a foretaste of what is to come. Yung mga alam niyo, yung mga bahay, concrete, bigla na lang nagtumbling. Kasi, soil erosion, nagkaroon ng, landslide. Nung nagkaroon ng landslide, pati yung bahay nag-slide. So, buong bahay na, sumemplang. Nakakalumo, especially kung makaka-relate tayo kung OFW, di ba? Merong 65 million worth na bahay. 12 years in Israel, tapos biglang sa isang iglap lang, natumba, nawala. So God is already speaking through the calamities and disasters na pinagdadaanan natin. God is showing us na there's no security in the material things in this world. Amen? Kahit gaano pa ka-concrete ang bahay mo para hindi mailipad ng hangin yung bubong, hindi mo alam kung ano ang darating eh. Kaya nga nagpa-concrete ng bahay ang mga may kaya na magpa-concrete kasi sabi nila mas matibay kaysa yung wall lang, kinongkrete nila para mas matibay, pero hindi pa rin nila nakayanan nung dumating ang landslide. There is no security in the things of the world. And God is speaking. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-focus, do not lay your treasure here on earth. Sabi niya, put your treasure in heaven. Gamitin natin ang ating mga kayamanan. Of course, hindi naman kasalanan na magpatayo ka ng bahay. Ang kasalanan is, yun na lang at yun ang iniisip mo. Binigyan ka na ni Lord ng isa, ay gusto ko ng 10 kasi yung kapitbahay ko 9 ang sa kanya, kaya dapat 10 ako. Minsan ganun yung competition eh. Kaya hindi natatapos yung pagkamkam natin, yung pag-desire natin ng kayamanan sa mundo. Because we are comparing our life to the others, especially if you are comparing your life to the unbelievers. Sabi ng Panginoon, do not fret the prosperity of the wicked. Huwag mong kainggitan ang kayamanan ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Yung mga walang Kristo sa buhay, huwag ninyo silang kainggitan. Because life is a mist. Alam niyo ang mist? Yung tubig sa umaga, na di ba, kapag naarawan na, biglang nag-disappear. Life is a mist. At sa isang minuto, sa isang segundo, pwedeng mawala. Amen? That is the condition of our life here on earth. Kaya sabi ng Panginoon, do not fret. Do not be envious of the prosperity of the wicked. Bagkus ano ang sabi niya? The wealth of the unbelievers will be transferred to the believers. Maghintay ka na lang, yun na lang ang i-claim mo. Kung wala kang kapasidad at kontento ka lang sa buhay mo, you don't need to, huwag kang mainggit, huwag kang magpa-apekto sa sinasabi ng iba, nag-abroad ka, wala ka man lang naipundar, ano ka ba naman? Minsan napuprovoke tayo sa ganun eh. Kaya ang ginagawa din natin, sandali nga, uutang na lang ako para may maipakita ako sa inyo. Minsan ganun na, napapasubo tayo kasi napuprovoke tayo. Pero kapag ganyan ang naririnig mo, just be still before the Lord. And kung alam mo na wala kang kapasidad na magpatayo ng kagaya ng pinapatayo ng mga tao dito sa mundo, just claim the word of God. Sabi na, the wealth of the unbelievers will be transferred to the believers. Lord, doon na lang ako. Period. Kaya kapag may nadaan ako, baka akin yan. Itong kotse na ito, dahil kapitbahay kita, baka akin to. You know, God has a way. Amen? God has a way. And you know, our life is not defined with what we have in this world. Hindi porke wala kang maipagmamalaking bahay o kaya sasakyan from Hong Kong with love, ay hindi ka na marangya or hindi ka na prosperous or hindi ka na mayaman. Our wealth is in the Lord. Amen? Our wealth is in the Lord. Ano ang sabi ni Prophet Jeremiah? Sabi niya, wala man akong maipagmalaking mansyon, wala man akong maipagmalaking kayamanan dito sa mundo, but I will boast that I know God. Amen. At naiintindihan ko ang plano niya sa akin. Yan po mga kapatid, kapag nasa atin si Kristo, that is something that we need to be proud of. Amen? Hallelujah! Yan po. Kaya turn my eyes, Lord. Takpan mo ang aking mga mata sa mga bagay na magiging istorbo sa paglilingkod ko sa iyo. Takpan mo ang aking mga mata, Panginoon, sa mga kumikinang na kayamanan ng mundo. Amen? Alam nyo, nagpunta kami sa jail ministry. Nagkaroon ng face-to-face Sunday service sa Baguio kasi. And we went to the jail ministry female dorm sa Baguio City.
At ang gaganda ng mga kababaihan. Hindi naman nagmumukhang kriminal. Mas maayos ba ang kilay? Ako hindi ko na naaayos ang kilay ko, pero sila talagang pantay na pantay. Parang binilang pa kung ilan. Ilan ang buhok dito, at saka ilan yung buhok dito. Ang ayos-ayos ng kanilang mga kilay, ang ayos ng mga lipstick nila, ang ayos ng mga ano yan, mga eyeshadow, mga kung ano-ano pang nilagay nila. Ang gaganda ng mga female dogs na mga inmates. Eh, na-curious ako, tinanong ko yung jail warden, Sir, ano po ang mga kaso ng mga magagandang babae na ito? Hindi naman sila nagmumukhang kriminal. Sabi ng jail warden, scammer, ma'am. Scammer? Oh, nakapang-scam. Bakit nang i-scam ang tao? Love of money. Yes. Gusto nila yung madali ang pamamaraan. Gusto nila yung mga kahirap-hirap. Pero wala din kahirap-hirap na pumunta ng impyerno. Amen? Kaya wag po natin kaingitan. Let us allow God to work in our midst. Pero kapag binibigyan ka ni Lord ng pangbahay mo, walang problema. Basta kasali si Lord sa plano mo. Amen. Sa plano ng bahay mo, sa blueprint ng bahay mo, isali mo si Lord doon. Lord, magpapatayo ako ng ganito. Hindi man ganito lang ang budget ko, Panginoon. Pero Lord, gusto ko, ikaw ang manguna. Ikaw ang sentro ng bahay ko. Ikaw lang ang mapapatuloyan. Amen? And kilalanin natin si Lord sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating pamilya. Amen? If pwedeng magpa-Bible study ka, ipapasok mo ang Bible study sa loob ng bahay mo. Yes. Kung hindi mo makausap ang pamilya mo, ang anak mo, dahil alam nyo ang mga bata ngayon, iba na ang mundo talaga nila, ang hirap na nilang pagsabihan. If the things that you cannot do, let God do it for you. Hayaan mo lang, kahit ayaw nilang harapin yung mga magpapa-Bible study. Pero alam niyo, ang mga nagpapa-Bible study din, alam din nila ang ginagawa nila. Kung ayaw lumabas ng mga tao, lalakasan nila yung boses nila para marinig pa hanggang kwarto. Oo, ganun. O kaya ang gagawin nila, tatabi sila doon sa pintuan nang nandun nagmumukmuk. Para, tapos harapin nila yung pintuan, doon sila mag-preach. Oo, para-paraan. Ang gawin lang natin, maging instrumento tayo para pumasok ang salita ng Diyos sa bahay mo. Amen. Amen? At hayaan mo na yung pastor na dumiskarte. Kahit pa sabihin nila, ay ayaw ko mama kapag may pastor na dumating dito, hindi kami haharap. Kahit sabihin pa nila, didiskarte ang pastor. Alam niya kung ano ang gagawin niya. Kasi nasa kanila yung wisdom din ng ating Panginoon. Amen? Kung ayaw nilang lumabas, lalakasan ng pastor ang boses niya. O kaya doon na lang siya sa pintuan, nakaharap at doon siya mag-preach. Oh, makakaligtas pa kaya sila. Oh, amen? Kaya magpagamit lang tayo. Amen? Amen. Number 30, verse 38, ano ang sabi niya dyan? Reassure me of your promise, Lord. I-assure mo sa akin, give me a sign, Lord. Give me a sign. Bigyan mo ako ng a sign, Panginoon. Ng sign, Panginoon, na yung mga promises mo ay natutupad sa aking buhay. Kagaya ng prinamis mo sa mga tumutupad sa iyong mga salita. Yan. And God is not, hindi ko madamot ang Panginoon. Kung humihiling ka ng sign, God will give you. Kagaya ni Gideon, may iniuutos ang Panginoon. Lord, hindi ko alam kung ikaw talaga yan. Pero Lord, give me a sign. Ganito, igagawin ko ito. Kapag, I think, meron siyang inilagay, rag, inilagay niya doon sa labas. Sabi niya, kung basa ito bukas at dry yung paligid niya, I know it's you, Lord. Eh, bumangon siya ng umaga. Basa nga yung rag, dry yung mga nasa paligid. Pero hindi siya nakontento. Lord, last. Baliktad naman. Ang paligid ang wet, tapos ang rag ang dry. Bumangon siya ng kinabukasan, ganun nga ang nangyari. Oh, so you see, the point in here is that kung naguguluhan ka, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo at kailangan mo ng guidance ng Panginoon, God, if you ask for a sign, God will give you a sign. Amen. Amen? Kasi gusto ng Panginoon na yung will niya ang gagawin mo. Kaya kung hinihiling mo, Lord, if this is your will, give me a sign. At kapag binigyan ka ni Lord ng sign, tuparin mo yung kanyang kalooban. Amen? Okay. 39. Last 2 points na lang. 39, ano ang sabi niya? Help me abandon my shameful ways, for your regulations are good. Yes. Magpatulong tayo na i-abandon natin, talikuran yung ating mga kasamaan. Hindi po natin kayang magbago, mga kapatid.
Kahit pa nga sinasabi mo, ayoko nang magsisinungaling, ayoko nang magsisinungaling. Paglabas mo sa kwarto, biglang, did you do this? You have broken this one? Ikaw naman talaga ang naka-break eh. Pero, no ma'am, I don't know. Dahil sa takot mo na mapagalitan ka, napanomang ka kahit ikaw talaga ang may kasalanan. Di ba? Pero pinanalangin mo, Lord, ayoko nang magsinungaling. After 1 second, nagsinungaling ka kaagad, di ba? Tapos biglang, naiinis ka sa sarili mo kasi nag-fail ka na naman. Kaya, pagpatulong tayo kay Lord, sabi natin, Lord, help me abandon my shameful ways. Tulungan mo ako na talikuran yung mga ginagawa kong masama. Lord, tulungan mo akong itrim ang aking bibig para hindi na po ako makapag-dismiss, para hindi na ako makapagsinungaling, para hindi ko na madagdagan ang mga kwento. Ano? Kasi yun ang problema. Help me abandon, Lord. Help me na ma-abandon ko, makalimutan ko, na matalikuran ko ang mga kasalanan na aking ginagawa noon. And God is faithful. Amen? Ako din po. Habang tumatayo ako dito, meron din po akong mga baho of my own. I have my own sin na nilalabanan noon. Pero salamat sa Panginoon. Nung sumuko na po ang ating buhay na, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kayang magbago. And God is faithful. Sa pamamagitan niya, yan, naitigil po natin ang mga masasama natin ginagawa. Amen? Kasi yun ang plano ni Lord eh, yung mabago tayo. Kaya kung humihingi tayo ng tulong, ibibigay ni Lord dahil yan ang kanyang kalooban. Amen? And last but not the least, ano ang sabi niya sa verse 14? I long to obey your commandments. Renew my life with your goodness. Yes. Let us pray, let us ask na baguhin ng Panginoon ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pagtupad sa kanyang mga kalooban. Amen? And for sure, God will renew our life because that is what pleases the Lord. Amen? Nakakalugod sa Panginoon na mabago ang ating buhay. Kaya kapag hihilingin natin every day of our life, di ba? Ang pinag-aaralan natin is ano ang hihilingin mo sa Lord. Oh, isa-isa. Teach me, Lord. Give me understanding. Whenever you pray these things, you ask for these things, and God will surely do it, fulfill it for you because it pleases the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya yan po, minsan kasi, ano ang ipapanalangin ko? Wala naman akong kailangan, hindi. Kailangan mo to, kapatid. Kailangan mong maturuan, kailangan mo ng tulong ng Panginoon, kailangan mo ng more joy of serving the Lord kasi nagdadry na tayo. Amen? So whatever we ask from the Lord, as long as it is pleasing to the Lord and it is in accordance to the will of God, God will surely give it to you because that is His will. Amen? So, salamat po sa pakikinig mga kapatid at sana po magpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon dahil napakasarap po maglingkod sa Diyos. God will never abandon you. God will never abandon or turn away from His promises. Kapag hihilingin po natin ang Panginoon sa ating buhay, God is to the rescue. Immediately po ang kanyang pagkilos. Amen? So dito na po tayo nagtatapos and before I give back to the MC, let us pray. Hallelujah! Salamat po Panginoon. Thank you Lord for the words that na aming napag-aralan Panginoon that you have reminded us of. Lord, salamat po Panginoon at tulungan mo kami mamuhay ng naayon sa iyong kalooban o Diyos. Tulungan mo kami o God na isang pamuhay po ang mga bagay na ito. At tulungan mo kami Lord na aksyonan po ang mga salita na aming napapakinggan o God. Lord, ikaw lamang ang siyang madakila sa buhay ng bawat isa. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang maitaas po, Lord. At hayaan mo kami, Panginoon, na ma-experience po namin ang iyong presensya sa buhay po ng bawat isa. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.